Ang lugar na ito ay dapat sanay isang karaniwang pasilidad ng repormasyon, ngunit sa buong bansa, kilala ito ng bawat kabataang lumabag sa batas sa ibang pangalan, impyerno. Hindi mahalaga kung sino ka bago ka dumating dito. Maaaring ikaw ay naghahari sa paaralan na parang pinuno ng isang gang. O kaya na may isang alagang anak ng makapangyarihang tao na may koneksyong abot langit. Sa sandaling ipadala ka rito, mawawala ang lahat ng iyon. Iisang pagkakakilanlan na lamang ang ibibigay sa iyo, halimaw. Lubusang aalisin ang iyong karapatang maging tao. Mula umaga hanggang gabi, araw-araw, hindi tumitigil ang parusa. Malupit at matinding pagsasanay na itinutulak ang iyong katawan hanggang sa sukdulan. Ipinagbabawal kang magsalita ng wika ng tao, ipinagbabawal ding kumain ng pagkain ng tao. Maaari ka lamang umungal na parang baboy at kumain tulad nito. Bawat bilanggo ay binibigyan ng titik na ipinipinta sa kanilang dibdib bilang tanda ng uri at bigat ng kanilang krimen. Habang mas mataas ang letrang marka, mas mabigat ang parusa. At ang tinatawag na panahon ng repormasyon ay matatapos lamang kapag nakatitiyak ang mga gwardya na tinalikuran mo na ang iyong pagmamataas. Dignidad, at paggalang sa sarili, hanggang sa wala nang matira kundi isang hungkag na nilalang, sunod sanyiran at wasak. Magsisimula ang kwento sa isang paaralan kung saan nagtitipon-tipon ang mga estudyante para mag-donate ng dugo. May ilang volunteers na nagtanong kay Nurse Kim kung first time ba niya sa school na ito at sumagot siya na napakabibo ng lugar na ito dahil maraming tao ang gustong mag-donate ng dugo. Napansin niya parang mas madalas pumunta dito ang mga bata kaysa sa ibang school. Nagtataka siya dahil kakaiba sa panahon ngayon sapagkat ay hindi na sinusubukan ng mga bata na mag-abuloy ng dugo at ang sagot ng kanyang kasamahan ay malamang napaka-sweet ng mga bata dahil voluntaryo sila nagdo-donate ng dugo. Ang mga estudyante ay pumila sa mga ambulansya. Ngunit may isa pang linya kung saan nagtatanong ang mga estudyante kung magkano ang bayad ng isang sertipiko ng donasyon ng dugo at ito ay nagkakahalaga ng 5,000 won. Nagpa siya ang mga estudyante na mag-trade doon, 5,000 won gift card para sa isang sertipiko ng donasyon ng dugo. Ang lalaki sa likod ng kahon ay nagbabayad sa mga estudyante ng mga sertipiko, nagbabayad siya ng 10,000 won sa isang lalaki. At sa batang yon, negosyo ang pagbili ng mga gift card sa halagang 10,000 won. Akala ng mga tao ay nawawalan siya ng pera, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay ang sertipiko ng donasyon ng dugo. Ang nakatagong halaga ng sertipiko ay karaniwang 12,000 won. At nang ibenta niya ang mga ito sa halagang 10,000 won, maraming mga tao ang nangangailangan ng blood transfusion ang nagmensahe sa kanya. Ngunit ang ganitong uri ng negosyo ay ilegal kaya siya lang ang may lakas na loob na gumawa ng ganitong negosyo. Gayunpaman, para sa isang menor de edad na tulad niya, kung mahuli man siya, makakakuha lamang siya ng babala. Ang mga krimen tulad ng pagnanakaw, pandaraya at maging prostitusyon, hindi sila maaaring parusahan ng mabibigat na kaso. Sa araw na yon, nakaipon ang ating bida ng 60,000 won. Ngunit hindi yun nangangahulugan na ang kanyang negosyo ay madali, dahil nagiging target din siya ng iba pang delinkwente. Walang ano-ano, sinipa ng isang lalaki ang mukha ng ating bida, tumilapon siya sa lupa kasama ang lahat ng mga sertipiko. Habang nagtatanong ang isang blonde na lalaki kung magkano ang kinita ng ating bida na si Lee Minso, napamura si Minso sa sumipa sa kanya. Ang ilang poster tungkol sa mga batas sa rehabilitasyon ay kumakalat sa paligid ng lungsod at sinasabi ng mga delinkwente na yun ay mga walang laman. Na ito ay salitang walang bisa mula sa mga taong walang ginagawa. Gayunpaman, isang nakakatakot na amoy ang sumasalakay sa eksena at sila ay napatakip ng ilong. Nagreklamo ang mga delinkwente, "Pre, bakit ka umutot?" Ang tanong ng isang delinkwente. Nagtanong naman ang blonde na lalaki kung bakit nila siya hinuhusgahan. Dahil ang mga lalaki ay maaaring umutot habang naninigarilyo. Tsaka mas masarap daw ang amoy ng utot kesa sa sigarilyo. Habang si Minso ay inupuan ng blonde na lalaki, tinanong niya si Minso kung magkano ang kinita at sinabing nararapat na magbayad siya ng buwis, at sinabi sa kay Lee Minso na ngayong nasa rehab center si Changsu, sisiga-siga ka na. Sumagot naman si Minso nang kung hindi dahil kay Changsu wala kang silbi. Alam ng blonde na lalaki na 100 beses mas nakakatakot si Changsu. Nagkataon naman sa araw na yon ay ang paglabas ni Changsu mula sa rehabilitation center. Dahil sa balita na iyon ang mga pupil sa mata ni Lee Minso ay lumiit. Si Joe Changsu,
ang pinuno ng batang cartel sa lugar na iyon. Lahat ay nagdusa dahil sa kanya. Ngunit walang sinuman ang maaaring tumawag sa kanilang sarili na mga biktima dahil kung gagawin nila, aasahan nilang maghihiganti si Changsu sa kanila. Pati si Minso ay walang kawala, iniisip pa lang niya ang malademonyong mukha ni Changsu ay nanginginig na siya sa takot. Kaya kung ayaw mong magalit si Changsu sa iyo, mas maigi na ibigay mo sa akin ang pera mo ang sabi ni blonde guy. Walang problema ang sagot naman ni Minso. Binuksan ni Minso ang kanyang bag aakmang kukuha na sana ng pera ngunit inilabas nito ang kanyang middle finger at itinapat niya sa blonde na lalaki at ngumisi pa. Nagalit si blonde guy nang nakita niya ang ginawa ni Minso. Ginamit ni blonde guy ang tuhod niya para saktan si Minso sa tiyan, hindi pa nakontento binugbog pa nila si Minso. Ngayong wala si Changsu, hindi ka ba natatakot? Anong tingin mo sa akin isang loser? Ang pag-alit na tanong ni blonde guy. Determinado si blonde guy na turuan ng leksyon si Minso. Kinuha niya ang pala na nakalagay sa isang sulok. Ang iba pang delinkwente ay nag-remind kay blonde guy na maaari siyang mapunta sa rehab kapag bubugbugin niya si Minso. Subalit hindi natatakot si blonde guy sa rehab. Iniisip niya na kung sakali man na mapasok siya sa rehab dapat magtapang-tapangan siya para makalabas siya agad sa rehab facility. Masyado siyang nanggigil na bugbugin si Minso. Hahambalusin na sana niya si Minso nang pala nang biglang napa-array siya. Isang sipa ang lumipad sa kanyang likuran. Dumating ang president ng student council na si Kang Yu-sung. Sinabi niya na mahigpit na ipinagbabawal ang campus violence. Matapos siyang magsalita, tinulungan niya si Minso na makatayo. Sa pagkakataong ito hindi pa rin kumalma si blonde guy at kinuha ulit ang pala at hahampasin na niya si Yu-sung. Papatayin ko kayong dalawa ngayong araw at lilipat ako ng paaralan ang sabi ni blonde guy. Nakailag si Yu-sung sa pala at tumayo. Hinawakan ni Yu-sung ang balikat ni blonde guy at isang over-the-shoulder throw ang nagpatamba kay blonde guy. At tinanong ni Yu-sung si blonde guy sa tingin mo kaya mo bang tiisin ang resulta kung makapatay ka ng tao? Nang na-realize ni blonde guy na wala siyang kaya kay Yu-sung, inutusan niya ang kanyang mga alipors na bugbugin si Yu-sung. Pero wala pa rin kakayahan ang mga alipors niya kay Yu-sung. Isang suntok lang ni Yu-sung at taob silang lahat. Sinubukan siyang tambangan ng isang delinkwente na naka-orange na damit, ngunit umiwas si Yu-sung sa pamamagitan ng pagyuko. Pagkatapos ay hinuli niya ang braso ng naka-orange. Gamit ang puwersa ng kalaban, na isasagawa niya ang isang over-the-shoulder throw, malakas na naihampas niya ang lalaki sa lupa. Nadadala sa init ng engkwentro si Kang Yu-sung kaya hindi na nag-atubili at patuloy na naniningil sa huling delinkwente. Ang huling delinkwente na nakita ni Yu-sung ay natakot sa kanya. Nanginginig ito at sinabi kay Yu-sung na huwag kang lalapit. Nagkukunyari lang akong matapang, pero hindi siya pinatawad ni Yu-sung. Inupakan niya pa rin ang delinkwente. Pinulot ni Lee Min-so ang kanyang backpack at bumantong hininga. Tinanong niya si Kang Yu-sung nang hindi ba, sinabi mo na ipinagbabawal ang campus violence? Humarap si Yu-sung at ngumiti kay Min-so at sinabi sa ganitong pagkakataon ay dapat tumawag ito sa kanya. Umalis na nakayuko si Min-so at sinabi kay Yu-sung na huwag na siyang makialam dahil hindi niya na ito kapatid. Ang pananatili sa tabi niya ay magdadala lamang sa kanya sa gulo. Sinabi ni Kang Yu-sung na hindi siya ang problema kundi si Lee Min-so. Ano man ang isipin ni Lee Min-so, palagi silang hindi mapaghihiwalay na magkapatid. Huminto si Lee Min-so, sandali, at sinabing, itapon mo na lang yang relo na yan. Inampon ka ng mayamang pamilya, kaya dapat palitan mo na, kahit ako nahihiya. Napakamot ng ulo si Kang Yu-sung at sinabing wala siyang pakialam. At saka mas kailangan pang palitan ng relo ni Min-so kumpara sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, hindi mapigilan ni Lee Min-so na isipin ang mga ginawa ni Kang Yu-sung. Kung ang insidente yon ay hahadlang kay Kang Yu-sung na makapasok sa universidad, masama yon. Si Kang Yu-sung ay parehong president ng student council at mag-aaral na garantisadong makakapasok sa isang medical school. Ang orihinal na pangalan ni Yu-sung ay Lee Hyun-soo. Siya ang kuya ni Lee Min-so. Ilang taon na ang nakalilipas, si Yu-sung ay inampo ng isang mayamang pamilya, habang si Lee Min-so ay nanatili sa welfare orphanage. Kaya naman, sa pananaw ni Min-so ay nararapat na maghiwalay na sila ng landas ng kanyang kapatid. Ayaw na niya itong idamay pa sa kanyang mga problema.
Dapat tahakin ni Yusang ang sarili niyang landas habang siya ay hahanap ng sarili niyang paraan para mabuhay. At sa loob nitong inabandunang kahon ng donasyon ng damit ay ang kanyang landas tungo sa kaligtasan. Nakaimbak dito ang 3.4 million won na inipon niya. Kailangan pa niya ng 6.6 million para maabot niya ang 10 million won na goal niya. Kaya, pinag-iisipan niya kung pupunta siya sa ibang mga paaralan para sa mga sertipiko ng donasyon dahil ang susunod na blood drive ng kanyang paaralan ay gaganapin pa after 3 months. Kung bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling niyang kumita ng pera. Nagbalik tanaw siya noong umalis siya sa ampunan 2 taon na ang nakararaan. Noon, kahit na binigyan siya ng gobyerno ng 5 milyon won bilang tulong, gamit ang perang yon, ni hindi niya kayang bumili ng toilet stall. At bilang isang menor de edad na ulila, mahirap makakuha ng trabaho. Kaya, kahit alam niyang iligal ang ginagawa niya, ito lang ang paraan para kumita ng mabilis. Habang nag-iimbak si Lee Min-soo ng pera, nakarinig siya ng wow sound. Lumitaw sa likuran niya si blonde guy. Hinawakan niya ang balikat ni Lee Min-soo at sinabing, "Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang isang nakakainteresadong bagay? Kung mahuhuli ka, ang perang kinita sa iligal ay kukumpiskahin ng gobyerno." Pagkatapos sabihin ito, nagsimula siyang tumawa ng malakas sa tenga ni Min-soo. Tinanong ni Lee Min-soo kung ano ang gusto niya. At sinabi sa kanya ng blonde guy na gusto ko na maiihi ka sa salawal mo Min-soo sa tuwing makikita mo ako. Samantala sa maingay na silid-aralan kung saan nandun si Kang Yusang, biglang dumating ang guro at sinabihan silang tumahimik. Meron itong announcement na sasabihin. Nakabalik na si Ju Chang-soo na galing sa rehabilitation facility. Naniniwala ang guro na si Chang-soo ay tunay na nagmuni-muni sa kanyang mga nagawang kasalanan at humiling ang guro sa mga mag-aaral na tulungan nilang mag-adjust sa buhay campus. Matapos marinig ito, nagsimulang mag-usap ang mga mag-aaral. May nagsasabing kapag narinig ito ni Chang-soo, baka bubugbugin ni Chang-soo ang guro. Ang iba ay nagsasabi na ang rehabilitation facility ay hindi espesyal dahil nakalabas siya sa loob lang ng 4 na linggo. Ngunit natigilan sila sa sumunod na eksena. Ang natatandaan nilang nakakatakot na leader ng kabataang gang, ang taong gumawa ng lahat ng kasamaan, ay naka-wheelchair na ngayon, si Chang-soo na may blankong ekspresyon sa mata at tumutulo ang laway. Tila sumisigaw na parang kailangan niyang umihi. Sa harap mismo ng buong klase, isang mainit na agos ng ihi ang damaloy sa pantalon ni Chang-soo. Naging retarded si Chang-soo. Doon lamang napagtanto ng mga mag-aaral na ang bagong espesyal na reformatory center ay hindi basta-basta. Samantala, sa welfare orphanage, kinorden ng mga pulis ang isang crime scene kung saan may pagpatay na naganap. Sa palibot, maraming tao ang nakikiusyuso. Sinabihan ng driver si Kang Yusang na baka malate sila para sa academy party ngayon dahil mukhang may aksidente sa unahan na magdudulot ng pagsikip ng trapiko. Tiningnan ni Kang Yusang ang lugar na yun kung saan ay may kaguluhan at sinabi niya na dyan sa orphanage na yan, dyan ako dating nakatira, siguro hindi naman nakakabahala kung ano man ang meron dyan ngayon. Pero napako ang kanyang paningin sa lupa. Isang bagay ang nakita niya na napakapamilyar sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha na palitan ito ng pag-alala. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan sa gulat. Ang relong nakalatag sa lupa ay sa kanyang kapatid na si Lee Min-soo. Sa sandaling ito, isang masamang kutob ang nararamdaman niya. Mabilis siyang lumusat sa mga kumpulan ng mga nag-uusyusong tao at sumugod sa crime scene. Sa sumunod na segundo, biglang kumipot ng matindi ang kanyang mga balintataw. Ang taong pinipigilan sa lupa ng ilang opisyal at nilalagyan ng posas ay walang iba kundi si Lee Min-soo. Ayon sa Artikulo 243 ng espesyal na batas sa repormasyon, ipapadala siya sa reformatoryo para sa sentralisadong pamamahala. Sa hukuman ng kabataang buod na itinayo sa loob ng Reformation Reformatory, tiningnan ng hukom si Lee Min-soo na nakaupo sa upuan ng akusado at hayagang kinutya siya. Wala ka ng pag-asa, ni katiting na pagsisisi ay hindi mo pa rin naipapakita. Huwag mong kalilimutan na narito ka ngayon dahil sa kasong pagpatay. Nakayuko ang ulo, mahina ang boses na nagsalita si Lee Min-soo. Hindi ko pinatay ang taong yon. Lubusang binaliwala ito ng hukom at naglabas ng isang dugong bahira na ladrilyo na may bakas ng kanyang mga fingerprint, saka isa-isang binasa ang lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan noon. Ang sabi pa ng hukom kung ang mga tao ay pumapatay dahil sa sila ay nabuli, ninakawan ng pera,
o ayaw nila sa isang tao, then dadami ang bilang ng mga bangkay sa buong mundo. Dagdag pa ng hukom, tandaan mo Lee Min-soo, kung may nanggugulo sa iyo, humingi ka ng tulong sa mga nakakatanda. Sa bandang huli, ang dahilan kung bakit nagawa mo ang krimen dahil hindi ka nagtiwala sa mga nakakatanda. Sa makatuwid, sa ilalim ng Artikulo 28 ng Reformation Act, isang binagong utos ng detention ang inilabas. Mapupunta si Lee Min-soo sa Juvenile Rehabilitation Center. Sa bus kung saan lula ng mga kabataang delinkwente kasama. Ang mga instructor na nakangiti ng malapad, sinabihan sila ng mga instructor na manahimik dahil malapit na sila sa kanilang destinasyon. Maya-maya, nakarating na ang bus sa destinasyon. Ang mga kabataang ito ay walang nararamdamang takot para sa sarili nila. Sa halip, nagrereklamo sila tungkol sa kung paano sila matutulog sa sira-sirang kapaligirang ito. Ngunit habang papalapit ang bus, napansin nila ang isang grupo ng mga batang babae na may kahanga-hangang mga figura. Dahil dito, nagsimulang ma-excite ang kanilang mga puso. Isa-isa silang pumili ng mga babaeng kanilang nagustuhan. Agad namang sinabihan sila ng instructor na huminahon. Ito ang Girls Youth Reformation Center. Nasa kabilang side ang building natin, ang sabi ng instructor. Sa sandaling ito, tahimik na nakasandal si Lee Min-soo sa bintana, naaalala pa rin niya ang mga sinabi ng hukom tungkol sa pagtitiwala sa mga matatanda. Kahit nagsasabi siya ng totoo, walang naniniwala sa kanya. Paano siya magtitiwala sa mga matatanda? Hindi nagtagal, dumating ang bus sa Youth Reformation Center. Sa simula, ang mga delinkwenteng kabataan ay napakayabang pa sa mga instruktor. Ngunit sila ay biglang napatingin sa isang grupo ng mga kalalakihang may mga tato. Isang grupo ng mga maskuladong kabataan na may mga marka sa katawan ang tumatakbo habang umiiyak. At habang tumatakbo, gumagawa sila ng iba't ibang tunog ng hayop. Meron tunog ng aso, baboy at tunog ng ibon. Dahil dito, nagtawanan ang mga bagong dating na mga delinkwente. Sa sandaling ito, tila may napapansin ang isang instruktor. Agad siyang sumigaw ng malakas. Lahat ng miyembro, huminto sa pag-eehersisyo. Ang mga kriminal na kabataang yun na may markang pulang letres sa kanilang mga dibdib ay tumingala sa perpektong formation. Walang nangangahas na gumawa ng kahit kaunting paggalaw. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas ang instruktor, magpakita ng paggalang sa direktor. Pagkatapos ay sabay-sabay na itinaas ng mga kabataan na may pulang letres sa katawan ang kanilang mga braso kasabay ng pagsaludo. Walang ekspresyong sinabi ng direktor, platoon at ease. Habang sinusuyod niya ng tingin ang mga kabataang delinkwente mula sa kinatatayuan niyang platform. Nang marinig nila ang sinabi ng direktor, si Lee Min-soo at ang iba pa ay napaisip kung susundin ba nila ang sinabi ng direktor. Sa sandaling ito, ang direktor ay nagpakita ng isang kakaibang ngiti at pagkatapos ay sinabing, "Yuko." Matapos magsalita ng direktor, humalakhak ang mga bagong batch na delinkwente. Akala nila nakikipaglokohan ang direktor. Walang ano-ano, sabay-sabay na ibinagsak ng mga youth detainee ang kanilang mga ulo sa lupa. Natigil ang tawanan ng mga kabataang delinkwente at sinabing hindi ba nila alam ang tungkol sa Juvenile Rights Act. Sa sandaling ito, itinuro sila ng direktor at sinabing, mukhang may mga peste na pasaway pa. Tapos sumigaw siya ng mga piglets. Pagkatapos ay patuloy na tumataas ang mga tili ng mga kabataang kriminal na nakasandal ang kanilang mga ulo sa lupa, gumagawa sila ng boses ng baboy. Sa loob ng 10 minuto, gagawin kong alagang hayop ang mga peste. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang bagong dating na kabataang kriminal ang galit na sumagot sa direktor. Sa sumunod na segundo, isang kamao ang naglanding sa kanyang mukha. Si Lee Min-soo at ang iba pang mga bagong dating na kabataan ay nanlaki ang mga mata sa nasaksihan. Ang mga kriminal na kabataan ay nagpapatunog na parang baboy na parang bang mga gutom na lobo na dahan-daang lumalapit sa kanila. Tila gusto nilang ilabas ang lahat ng kanilang matagal nang naipon na sama ng loob sa mga bagong dating na mga delinkwente. Sa ilang sandali, karamihan sa bagong dating na kabataan ay nakatikim na ng sipa, tadyak at suntok. Sabi ng direktor, gusto ko kung ano na kayo ngayon. Kaya simula ngayon, hindi na kayo baboy. Kaya mula sa baboy kayo ay magiging alipin na. Maaari na kayong magsalita tulad ng mga normal na tao. At sa pagkakataon na iyon nagsalita na ang mga lumang detainees ng mga salita tulad ng normal na tao, sumagot sila ng naintindihan, sir. Si Lee Min-soo ay nakahiga sa lupa at nagkunwaring patay.
Ang natitirang mga kabataan ay hinahabol ng mga gutom na detainees at tumakbo patungo sa mga nakapaligid na instruktor para humingi ng tulong. Huwag magpalinlang sa mga nakangiting instructor, sagad sa buto ang pagkamuhi nila sa mga walang silbi at mga parasito ng lipunan. Kaya, ang karahasan ang nagiging tanging paraan nila. Banayad na kontrol ng puwersa, iniiwasan nila ang mga mahahalagang parte sa katawan. Ang karahasan na hindi naglalayong pumatay bagkus ay nagtuturo ng leksyon. Nakikita ni Lee Min-soo ang lahat ng ito. Kung tutuusin, walang gustong maging mamamatay tao. Maging siya rin. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumulpot ang direktor sa kanyang harapan. Napakatindi, hindi ba, binata? Kara-rating mo lang at dapat ka mataranta. Gayunpaman, dito ka naglalaro ng mga trick. Nang si Lee Min-soo ay hihingi ng tawad, inapakan ng direktor ang kanyang mukha. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Gusto ko ng matalino at tusong daga. Mula ngayon, isa kang daga para pasayahin ako, at inutusan niya si Lee Min-soo na gumawa ng mga tunog ng daga. No choice si Lee Min-soo kaya sumunod na lang siya. Sa sandaling ito, iniulat ng dalawang instruktor na ang lahat na kabataan ay nakahanda na. Kaya, ang mga bagong dating na kabataang kriminal ay hinuberan ng kanilang mga damit at pinaluhod ng sama-sama. At ang susunod na yugto ay ang pagsusuri sa kanila. Sa kabilang panig, nahanap ni Kang Yu-sung ang bahay ni Chang-soo. Matagal siyang kumakatok, ngunit walang sumasagot. Kaya, naglabas siya ng gunting, sinundot niya ang seradora. Maya-maya, ang pinto ay madali niyang binuksan. Kabisado niya ang lockpicking dahil nakasanayan na niya mula pagkabata. Noong bata pa sila, siya at ang kanyang kapatid na si Lee Min-soo ay madalas na pumasok sa mga bakanteng bahay. Si Min-soo ay nagsilbing lookout habang siya naman ay nagnakaw ng anumang mahalagang bagay mula sa loob. Hindi naisip ni Kang Yu-sung na gagawin niya ulit ang pumasok sa bahay ng iba. Ngunit ngayon, hindi pagnanakaw ang layunin niya, kundi ang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. At si Chang-soo, na nakahiga sa kama at nakatali ang mga kamay, ay ang taong nakakaalam kung saan matatagpuan ang rehabilitation facility. Si Chang-soo ay nakahiga sa kama at umiiyak, na sinasabing muli siyang natatae sa kanyang salawal. Habang pinagmamasdan ni Kang Yu-sung si Chang-soo, hindi mapigilan ni Yu-sung na mag-isip kung anong uri ng pasilidad ng reforma ang nakapagpabago kay Chang-soo. Sabi nila, nahulog ka mula sa itaas ng gusali at nabagok ang iyong ulo, ngunit wala kang anumang pinsala o bali. Natatakot ako na baka may iba pang dahilan kung bakit ka nagkaganyan ngayon. Ngunit hindi na maintindihan ni Chang Gu-soo ang kanyang mga tanong. Patuloy lamang siyang sumisigaw na kailangan niyang tumae habang hinahampas ni Kang Yu-sung ang kanyang ulo. Para sa'yo 4 na linggo lang yun pero hindi ko alam kung kailan lalabas ang kapatid ko. Kaya, bilisan mo at sagutin ang aking mga tanong. Ang boses ni Yu-sung ay puno ng takot at desperasyon. Si Chang-soo ay wala na ngayon sa matinong pag-iisip. Hindi siya nagbibigay ng anumang tugon, tanging hikbi at pagmamakaawa lamang ang kanyang sinasambit sa tuwing siya'y kinakausap. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay nagkamali. Itinigil ni Kang Yu-sung ang paghampas sa kanya. Napagtanto niya na talagang may kapansanan sa pag-iisip ang taong ito. Wala na siyang mapapala kay Chang-soo, ngunit may natuklasan siya tungkol kay Chang-soo. Nakita niya ang isang markang letre sa dibdib nito. Ang markang ito ay inilalagay sa dibdib ng mga taong ipinapasok sa reformatory facility. Ang direktor ang nagbibigay ng pagsusuri batay sa kalubhaan ng kaso ng bawat kabataan. Pinagmamasdan ng direktor ang mga bagong batch ng delinkwente at nakikita niya na masyadong nakakabagot ang mga karakter nila. Ngunit may nadiskubre siyang iba. Si Lee Min-soo yun. Tuwang-tuwa siyang tumayo at sumigaw. Alam kong hindi ako nilinlang ng aking mga mata. Binabati kita, dagang Lee Min-soo. Mas marahas ka pala hindi halata sa itsura mo. Hindi ko inaasahan na tanging ikaw lang ang may A grade sa batch na ito. Asahan mong magiging masaya ang pagsasanay mo. Sa sandaling narinig ni Lee Min-soo ang sinabi ng direktor, nakaramdam siya ng matinding pag-alala. Sa kabilang dako, hinanap ni Yu-sung ang paaralan ng isa pang minor edad na nakalabas galing sa rehab facility. Pagkatapos magtanong-tanong, dumating si Kang Yu-sung sa gate ng Yeonji Girls Middle School. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga babae na kalalabas lang ng paaralan. Ang isa sa mga batang babae ay tila may natuklasan na hindi kapanipaniwala.
Dali-dali niyang pinigilan ng kaibigan na kumakain at habang siya ay namumula ay sinabihan niyang tumingin sa direksyon na kanyang itinuro. Nakaupo si Kang Yusang sa bisikleta at nagbabasa ng libro. Dahil sa sobrang gwapo niya, ang dalawang babae ay agad na lumapit at nagpapakyut sa kanya. Ang batang babae na nakasuot ng mask ay nagtanong kung siya ay isang trainee. Tinanggal ni Kang Yusang ang kanyang earphone at sinabing, paumanhin, hindi. Nagtatanong siya kung maaari ba siyang magtanong tungkol sa isang bagay. Ngunit ang hindi sinasadyang pagngiti na yun ni Yusang ay nagdulot na pamumula sa pisngi ng mga dalagita. Hindi lang daw nila masasagot ang kanyang mga tanong, kundi ibibigay din nila pati ang mga address ng kanilang tahanan. Ipinaliwanag ni Kang Yusang na hinahanap niya ang isang tao na nagngangalang Ga Seimin. Nang marinig nila ang pangalan, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga babae. Itinuro nila si Ga Seimin na papunta sa kanilang direksyon at sinabing, "Sure ka ba? Kaya ka nandito dahil hinahanap mo ang baliw na babae na yan?" Kalalabas lang niya sa rehab facility. Sa susunod na segundo, naramdaman ng dalawang babae ang titig ni Ga Seimin. Nakaramdam sila ng takot at agad na ibinaba ang daliri at dali-daling umalis. Matapos kumpirmahin ang kanyang target, humakbang si Yusang papunta sa kinaroroonan ni Seimin. Tinanong ni Ga Seimin kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Kang Yusang na mayroon siyang ilang katanungan tungkol sa rehabilitation facility. Nang marinig ang rehabilitation facility, itinulak siya ni Ga Seimin sa isang tabi at sinabihan siyang tantanan siya at itigil ang pang-iistorbo sa kanya. Sa sandaling ito, iniyuko ni Kang Yusang ang kanyang ulo at ipinaliwanag na hindi niya intensyon na masaktan si Seimin. Ipinaliwanag niya kay Seimin na ipinadala na ngayon ang kanyang kapatid sa lugar na iyon. Patuloy pa rin sa paglalakad si Ga Seimin papunta sa motorsiklo, ngunit biglang inihagis ni Seimin ang helmet kay Yusang. Sumenyas si Ga Seimin kay Yusang na sumakay na sa motorsiklo. Sa isip ni Ga Seimin, hindi nila dapat pag-usapan ang tungkol sa reformatory malapit sa paaralan. Habang nasa daan, tinanong ni Kang Yusang kung ano ang nagpabago sa kanyang isip, sumagot naman si Seimin na nandoon pa rin sa reformatory nakapiit din ang kanyang kapatid. At base na rin sa na-experience ni Seimin, mailalarawan niya ang reformatory facility na isang impyerno. Samantala, ang mga bagong tanggap na lalaking detainees ay nakaranas na ng 3 oras ng matinding pagsasanay. Nanginginig na ang kanilang mga kalamnan sa buong katawan. Hinihingal sila, at kahit ang pagtayo ng tuwid ay napakahirap na. Ang tanging inaasahan nila ay ang mabilis na pagtatapos ng mala-impyernong parusang pisikal na ito. Ngunit ang susunod na utos ay lalo lamang nagpapatuloy sa bangungot. Sa utos ng instruktor, nagpatuloy ang lahat sa pagsasanay. Si Lee Min-soo ay kailangang sumagot gamit ang matinis na tunog ng daga, habang ang ibang mga lalaki naman ay inutusang sabay-sabay na umingit na parang mga baboy. Biglang sumabog sa galit ang instruktor. "Sino ang nagturo sa inyo na umingit ng ganyan? Sa bilang na 1, sabihin niyong baboy. Sa bilang na 2, umingit kayo na parang mga baboy. Ulitin mula sa umpisa." Kaya sa bawat bilang na 1 at 2, nagsasagawa sila ng squat, tayo at upo, habang sabay-sabay na umiingit at sumisigaw na parang mga baboy sa perpektong ritmo. Samantala, si Lee Min-soo naman ay kailangan lamang magpatuloy sa paggawa ng tunog ng daga. Ang magkakapatong na iyak at ingay ng mga hayop ay umaalingaw sa buong field. Nakatayo sa mataas na bahagi, tila nalululong sa tuwa ang direktor. Kahit kailan mo pa marinig, napakaganda talaga ng tunog ng mga alagang hayop. Sa sandaling yon, isang lalaki ang bumagsak dahil sa matinding pagkapagod. Ipinaliwanag ng lalaki na masakit talaga ang kanyang tiyan at nakiusap sa instruktor na hayaan siyang pumunta sa banyo. Sabi ng instructor, "Hindi ba mayabang ka noong una kang dumating? Ngayon ay hindi mo na ito kaya." Sa sandaling ito, napansin ng direktor ang sitwasyon at pinahinto ang instructor. Lumapit siya sa lalaki at sinabing, "Matagal kang nagtiis bago nagsalita. Kaya huwag kang matakot. Tumayo ka, bibigyan kita ng pagkakataong gumamit ng banyo." Pagkatapos ay tinanong ng direktor ang ibang detainees, "May iba pa bang gustong gumamit ng banyo?" Nang makita ang maunawang hitsura ng direktor, ang karamihan ay nagsimulang tumugon isa-isa. Hindi nagtagal, ang mga gustong gumamit ng banyo ay bumuo ng mahabang linya. Ang instruktor sa tabi nila ay patuloy na nagtatanong, "May gusto pa bang pumunta? Kung hindi ka pupunta ngayon, wala nang pagkakataon." Nang walang tugon, inutusan ng instruktor ang natitirang mga tauhan na muling simulan ang pagsasanay. Si Lee Min-soo habang nasa linya ay nag-iisip,
Papapuntahin ba talaga sila sa banyo? Kung ang mga hindi pumunta ay kailangang ipagpatuloy ang pagsasanay, kung gayon ang lahat ay magkukunwaring sumasakit ang tiyan at lalabas, tulad ng ilang mga tao sa unahan ay nagsimula ng magkunwari. Tsaka yung director kanina parang gusto niya silang patayin. Dahil sa kasalukuyang kakaibang ipinapakita na ugali ng direktor, kakaiba ang pakiramdam ni Lee Min-soo. Pagkatapos ng lahat, ang kabaitan ng walang bayad ay parang hindi kilalang prutas sa mga puno sa bundok. Kung mas matamis at mas mapang-akit ito, mas maraming mga tao ang hindi makatiis na abutin at kainin. Kaya't pagkatapos niyang mag-obserba naisipan ni Min-soo na itaas ang kanyang isang kamay at ginawang tumili tulad ng daga. Tumakbo ang instructor at tinanong ang kanyang pangalan at kung ano ang gusto niya. Panaytili lang ang ginawa ni Min-soo hanggang sa utusan siya ng instructor na magsalita ng normal. Sa kanya sinabi na hindi na masakit ang kanyang tiyan at gusto niyang bumalik sa pagsasanay. Nang matapos siyang magsalita, biglang hinawakan ng instructor ang kanyang leeg at pinagalitan siya. Sa tingin mo ba ay isa itong biro? Ang galit na tanong ng instructor. Ipinaliwanag ni Lee Min-soo na maaaring siya ay gumamit ng labis na puwersa, na naging dahilan ng pagsakit ng kanyang tiyan, kaya kanina gusto niyang gumamit ng banyo ngunit ayos na siya ngayon. Bumalik ka sa linya, bastardo. Babantayan kita. Si Lee Min-soo, na umalis sa linya ng gustong banyo, ay tinutuya ng iba pang mga delinkwente. Ngunit malinaw na alam ni Lee Min-soo na ang tingin sa kanila ng mga instruktor at direktor dito ay mga alagang hayop. Bakit gumagamit ba ng banyo ang mga hayop? Tanong niya sa kanyang sarili. Di nagtagal, ang mga kabataang kriminal na gustong gumamit ng banyo ay pinagsama-sama. Iniunat ng direktor ang kanyang kamay at muling nagpakita ng banayad ng ngiti. Tao man o hayop, kailangang magbawas ang lahat. Hindi mabuti sa katawan ang pagpipigil. Mayroon kayong 30 minuto para magpahinga. Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga delinkwente na bahagyang mapangiti. Ngunit biglang lumingon ang direktor at itinuro sila, saka malupit na sumigaw, ano ang ipinapangiti ninyo? Hindi kayo ang kinakausap ko. Ang mga hindi pumunta sa banyo ang siyang makakapagpahinga. Tungkol naman sa inyong grupo, mula ngayon sisimulan natin ang Human Centipede Training. Habang nakatayo sa formation, lihim na natuwa si Lee Min-soo dahil tama ang kanyang desisyon na umalis sa linya ng magbabanyo. Ang mga centipedes ay mga arthropod na kabilang sa Chilopoda subphylum Myriapoda. Karaniwang mayroon silang 15 pares ng mga binti hanggang sa maximum na 177 pares. Isang nilalang na mas mababa pa kaysa sa tao at hayop. Ang mga napiling lalaki ay sapilitang pinapila ng sunod-sunod, isa sa likod ng isa pa, habang nakadikit ang kanilang ulo sa puwitan ng taong nasa harapan nila. Gumagapang na parang alupihan gamit ang handstand at sinusuportahan ang sarili gamit ang kanilang mga kamay. Kapag may bumagsak kahit isa, magsisimula muli ang oras. Ito ang espesyal na ginawang ganap na automatikong digestive toilet ng direktor. Habang isinasagawa ito, paulit-ulit silang hinahampas ng instruktor ng pamalo sa kanilang mga likod. Hindi ba gusto ninyong mga insektong ito na magbanyo? Bakit wala ni isa sa inyo ang ginagawa yun ngayon? Pagkalipas ng 30 minuto, sa wakas ay natapos din ang pagsasanay. Binuhusan ng instruktor ng malamig na tubig ang kanilang mga katawan upang hindi kumalat sa hangin ang mabahong amoy. Ang mga delinkwente na kanina ay tila mga mababangis na hayop ay tuluyan na ngayon na naging parang mga alagang hayop na nasa awa ng pagpapahirap ng iba. Tumunog ang kampana sa loudspeaker bilang hudyat ng pagtatapos ng klase, na nagpapahayag na pansamantalang tapos na ang pagsasanay ngayong araw. Ang susunod naman ay oras ng pagkain at pagtatalaga ng dormitoryo. Nakatitig sila sa malalugaw na pagkain sa kanilang mga tray, walang kubyertos at walang mauupuan. Pinilit silang umupo sa sahig at isubo ang pagkain gamit ang kanilang mga kamay. Hindi maiwasan ni Lee Min-soo na tanungin ang sarili, pagkain ba talaga ito para sa mga tao? Bago kumain, hiniling ng isang instruktor na kantahin nila ang awit ng pasasalamat. Nag-isip si Lee Min-soo kung ano ang awit ng pasasalamat, at sa utos ng instruktor, ang mga inmates ay nakangiti ng malapad at nagsimulang kumanta ng sabay-sabay. Hindi kami tao, baboy at aso kami, kumakain kami, kahit anong ibigay sa atin. Ang kantang pasasalamat na ito ay naka-frame at nakabitin sa gitna ng cafeteria. Napagtanto ni Lee Min-soo na ang mga instructor at ang direktor ay hindi lamang sa salita na tinatreto sila bilang mga hayop. Talagang nakikita nila ang mga inmates bilang mga hayop sa totoong kahulugan.
Tinanggal sa kanila ang dignidad bilang tao. Kinuha niya ang pagkain gamit ang kanyang mga kamay at isinubo sa kanyang bibig. Hayop man o hindi ang pagkakakilanlan niya, ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay magtiis hanggang makaalis siya sa lugar na ito. Samantala, si Kang Yusang ay dinala ni Gu Seimin sa tuktok ng burol. Mula rito, makikita ang kabuuan ng Reformation Facility. Tinanong ni Kang Yusang kung sa tingin ba niya ay impyerno ang lugar na yon. Sinabi naman ni Gu Seimin na mas mabuti pa ang impyerno kaysa sa Reformation Facility. Ito ay isang lugar na hindi para sa mga tao. Madalas siyang binabangungot dahil sa mga nangyayari doon araw-araw. Ngayon, hindi siya makatulog nang hindi umiinom ng sleeping pill. Sumulyap si Gu Seimin kay Yusang at sinabing, mahal na mahal mo talaga ang kapatid mo. Yumuko si Kang Yusang at nagsalita sa bahagyang pigil na tinig. Iyon ang sinabi sa akin ng nanay ko bago siya mamatay. Sinabi niyang protektahan ko siya habang buhay. At sa huli, nabigo pa rin ako. Kaya ako lumapit sa'yo. May kailangan akong gawin ngayon. Kapag mas matagal pa akong naghintay, baka mahuli na ang lahat. At sa lahat ng lumabas sa reformatoryo, ikaw lang ang mukhang halos hindi nagbago. Bahagyang ikiniling ni Seimin ang kanyang ulo at tinanong niya si Yusang. Gusto mong malaman kung paano ako nakalabas ng buhay sa lugar na yon? Agad namang kinapitan ng pag-asa si Yusang. Kung ganun, may paraan para mabuhay. Paano ka nakalabas ng ligtas? Sa sumunod na segundo, biglang naging tulala at mukhang tanga si Gu Seimin, na para bang nagpapanggap na inutil. Mabilis na nagsimangot si Kang Yusang at pinutol niya ang pagbibiro ni Seimin. Pakiusap, magseryoso ka, wala ako sa mood magbiro. Maya-maya ay itinaas ni Seimin ang kanyang buhok at ipinakita ang anit na puno ng makakapal na peklat ng paso. Matinding nang inig ang mga mata ni Kang Yusang, saad pa ni Seimin ang lugar na yon, doon pinagsama-sama ang mga pinakabaliw na tao sa buong bansa. Kapag may sumiklab dahil sa bugso ng damdamin, hanggang saan sa tingin mo ang kaya nilang gawin? Hindi mo yun kailanman maiisip. Talagang isinasawsaw nila ang ulo ng tao sa kawa ng kumukulong mantika. Yung pagkunwari ko na parang tanga na nakita mo kanina, yon ang naging tiket ko para makalabas. Nagpasya silang wasak na ang isip ko, kaya pinalabas nila ako ng mas maaga. Pagkarinig nito, pabulong na paghingi na lang ng tawad ang naisambit ni Yusang. Pero malamig na sinabi ni Gu Seimin, huwag mo akong kawan, o papatayin kita. Naitanong mo diba kung ano ang ibig sabihin ng mga marka sa kanilang dibdib? Kapag nagtitipon-tipon na ang lahat sa training grounds ng mga lalaki at babae, binibigyan nila ang bawat bata ng grado batay sa uri ng krimeng nagawa nila, saka sila itinatakda sa mga kwarto ayon sa gradong yun. Ang Room E ay para sa karaniwang mararahas na paglabag. Ang Room D naman ay para sa mga kasong may kinalaman sa droga. Ang Room C ay para sa pagnanakaw at panloloko. Tungkol naman sa Room B, kung saan ako dating nakatalaga, iyon ay para sa mga gumawa ng matitinding pananakit. At base sa sitwasyon ng kapatid mo, mapupunta siya sa Room A. Ang antas na yun ay nakalaan lamang para sa pinakamalulupit, ang mga tinatawag na mamamatay tao. Sa sandaling ito sa Room A, pagkapasok pa lamang ni Minsu sa pinto, agad niyang naramdaman ang isang titig na parang mabangis na hayop na nakatutok sa kanyang biktima. Alam niyang isa itong uri ng pananakot. Kung uurong siya ngayon, agad siyang yuyurakan ng mga ito. Kaya pinilit niyang tumayo ng tuwid at maglakad pasulong ng taas noo. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang isang delinkwente. Hoy bastardo, hindi ka ba marunong magpakilala? Taga saan ka ba at bakit ka nandito? Ang tanong ng isang delinkwente habang pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Sumagot naman si Minsu ng, galing ako sa Penguin Orphanage at nag-aral ako sa Seongnrak High. Nagtawanan ang mga delinkwente matapos magsalita ni Minsu. Wow, isang ulila at ngayon batang ditnado. Napakaangas. Ngunit sa gitna ng tawanan isang boses ang nakapagpatahimik sa mga delinkwente. Tumahimik kayo. Ang nagtawanan ay natahimik at pinagpapawisan ng malamig ang noo niya. Ang pumihil sa kanila ay ang nakatatandang lalaking mahaba ang buhok sa silid na ito. Halatang siya ang pinakaastig at may pinakamataas na posisyon dito. Isang mahabang buhok na veterano ang nagtanong kay Lee Min-soo. Anong kaso mo? Kung dito ka na-assign sa Room A, mukhang malaking gulo ang pinasok mo. Sa isip ni Lee Min-soo malamang ang leader ang kanyang kausap ngayon. Murder ang kaso ko, ang sagot ni Min-soo. Nandilat ang mga mata at pinagpawisan ang tatlo maliban kay Longhair.
Sa wakas, may mamamatay tao na ring nakakulong dito ang nasambit ng isang veterano. Isang veterano naman ang hindi naniwala sa sinabi ni Minso, baka pinagluloko lang niya tayo. Sumagot naman si Minso ng bakit ako magsisinungaling. Malalaman niyo din naman. Nagulat si Lee Minso sa nakita niyang mga reaksyon ng mga veterano. Iniisip niya na maaaring siya lang ang may kasong murder. Mukhang ang pagpatay ang pinakamabigat na kaso rito, at ang bigat ng krimen ng isang tao ang nagdidikta kung gaano kalaki ang impluwensya niya sa kwartong ito. Sa sandaling yun, napatingin ang isang delinkwente sa lalaking mahaba ang buhok at sinabi niya mukhang kailangang panatilihin ng alagang aso natin ang trabaho niya. Bago pa maproseso ni Lee Minso ang kung anong ang pinag-uusapan nilang aso. Akala ni Lee Minso na hindi ang lalaking mahaba ang buhok ang boss. Pero sa sumunod na segundo, napagtanto niyang mali siya. Ang tinutukoy pala ay hindi ang lalaking mahaba ang buhok, kundi ang lalaking puti ang buhok na ginawa niyang upuan. Ang lalaking puti ang buhok ay nakatihaya at baluktot ang posisyon at ginamit na parang upo ang tao. Nagreklamo ang lalaking mahaba ang buhok, nakaupo ng ganito, talagang hindi komportable. Sa sandaling naglakas loob ang lalaking puti ang buhok na magsalita ng isang salita na parang tao, sinipa siya ng isa pang nakatatanda. Sino ang nagsabi na pwede kang magsalita ng wika ng tao? Wala siyang nagawa kundi maglabas ng mahihinang woof-woof, na para bang naniniwala talaga siyang aso siya. Ang eksenang nasaksihan ni Lee Minso ay kapareho ng dati niyang karanasan noong nasa labas pa siya ng pasilidad. Ang mahihina ay binubuli, sa labas man o sa loob. Kaya, sa sandaling ito, lihim na nagdesisyon si Lee Minso. Kung sa tingin nila ay maaari nila siyang maltratuhin, mas gugustuhin pa niyang ituring nila siya bilang isang mamamatay tao kaysa tratuhin siyang parang hayop. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, oras na ng pagninilay. Bawat delinkwente sa Reform School ay kailangang magsulat ng 10 sanaysay ng pagninilay araw-araw. Habang nakaupo sa mesa, hindi alam ni Lee Minso kung ano ang isusulat niya. Tutal, hindi naman siya ang pumatay sa blondeng siga na nangbuli sa kanya. Biglang may gusot na bolang papel na bumagsak sa ibabaw ng mesa niya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang dalawang delinkwente na nagpapasahan ng mga papel ng reflection na parang naglalaro ng baseball. Tinanong ni Lee Minso ang dalawang veterano kung bakit hindi sila nagsusulat ng mga sanaysay ng pagninilay. Ang sabi ng veterano ay, bakit pa kami mag-aaksaya ng panahon dyan? Isusulat ng alagang aso natin ang lahat ng pagninilay natin. At sinabihan niya si Lee Minso na huwag na ring magsulat. Ngunit sa sandaling ito, ang puting buhok na lalaki ay nakahawak sa kanyang pandiya at tumahol ng makalawa. Pagkatapos makakuha ng pahintulot mula sa mga veterano, siya ay nagsalita ng wika ng tao upang sabihin na kailangan niyang gumamit ng banyo. Hindi na siya pinahirapan pa ng dalawang veterano. Sumang-ayon sila sa kahilingan niya. Ngunit nang malapit na maibaba ng lalaking puti ang buhok ang zipper ng kanyang salawal, saka naman siya sinipa sa puwete ng isang veterano. Habang nakangiti ang isang veterano, sinabihan niya ang lalaking may puting buhok na hindi ba isa kang aso? Hindi ka tao. Alam mo naman siguro kung paano umihi ang isang aso. Kaya walang nagawa ang lalaking may puting buhok kundi sumunod sa pinapagawa sa kanya. At habang siya ay umiihi tulad ng aso, siya ay pinagtatawanan ng mga veterano. Alas 8 ng gabi ay ang oras ng kanilang pagligo. Ang bawat tao ay may 3 minuto upang maligo gamit lamang ang sabon at tubig. At ang hindi kayang panindigan ni Lee Minso ay ang isang maliit na bar ng sabon na may mga buhok at ito ay ibinabahagi sa 50 tao. Sabi pa ni Lee Minso, habang pinagmamasdan ng sabon baka may makuha pa siyang sakit sa balat sa kalagayang ito. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, umiikot ang mga instructor at nagsasagawa ng roll call. Isa-isang sumasagot ang mga veterano at si Lee Minso ayon sa pagkakasunod-sunod. Nang si lalaking may puting buhok na ang sasagot, bigla siyang nagpakawala ng matinis na tahol ng aso. Hindi mo na kailangang mag-isip pa para malaman kung anong pagkatao ang pinipilit niyang gampanan. Kapag hindi niya ginawa yon, pagkatapos ng inspection ay mabububog siya. Kapag ginawa naman niya, matatapos niya ang pangangaral kuno ng instructor. Kahit alin pa ang piliin niya, hindi niya matatakasan ang pambubugbog. Kaya ang tanging mapipili niya ay ang pinakamabilis na paraan para mapagan ang paghihirap niya,
ang makipagtulungan sa mga instructor kapalit ng ilang mga suntok mula sa mga veterano. 10:00 ng gabi, patay na ang ilaw at oras ng pagtulog. Ngunit si Lee Min-soo ay hindi pa nakakatulog. Naririnig pa niya ang paputol-putol na pag-iyak ng lalaking may puting buhok. Sa kabilang side naman niya ay ang veterano, na sinaway pa si lalaking may puting buhok na bakit daw siya umiiyak tulad ng tao. Agad na tinakpan niya ang kanyang bibig, habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa kanyang mukha habang pilit niyang ginagaya ang matinis na inggit na daga. 5:30 ng umaga, oras na para sa paglilinis at roll call. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, pagkatapos ng roll call, darating ang mga kawani upang maghatid ng almusal. Sa mesa, curious na nagtanong si Lee Min-soo, bakit hindi tayo kumain sa cafeteria? Sinabi sa kanya ng kalbong senior inmate, mayroon kasing outdoor training ngayong hapon, kaya ngayon kumakain sila sa loob ng cafeteria. Patuloy ni Min-soo, saan nagpunta ang alagang aso sa oras ng pagkain. Nang marinig ito, lahat ng veteranong preso ay tumingin sa ilalim ng mesa. Napagtanto ni Min-soo na si Poppy ang lalaking may puting buhok ang nagsisilbing haligi ng mesa nila. Sabi ni Min-soo kapag nagtatrabaho si Poppy, dapat pinapakain din siya. Tumawa ang kalbong veterano at sinabihan siya na, huwag kang mag-alala Min-soo. Aalagaan namin si Poppy na parang kaibigan. At sumang-ayon naman ang veteranong may tato. Tama. Saan ka pa makakahanap ng mga kaibigan na personal siyang papakainin? Sa sumunod na eksena, sabay-sabay nilang itinatapon ang kanilang tira-tirang pagkain at hinalo-halo ito. At sinabi pa na, isang masarap na pagkain ng aso ang kanilang ginawa para kay Poppy. At habang nakatingin si Poppy sa pagkain, tinanong pa siya ng isang veterano, hindi ka ba naglalaway sa pagkain na inihain para sa iyo? Bakas sa mukha ni Poppy ang takot at pandidiri. Pero wala siya magagawa kundi yumuko siya na parang aso at kainin ang nasa plato. Ibubuka na sana ni Poppy ang kanyang bibig nang biglang sinipa ni Min-soo ang mesa. Sinigawan niya si Poppy ng, huwag mong kainin yan. Ang mga veteranong inmates ay nakatingin ng may pagkalito. Tinanong ni Min-soo si Poppy, tinatrato mo ba ang iyong sarili na parang aso, Moon Hyun-jun? Ngunit sa halip, si Poppy ay hindi nagpapakita ng pag-asa o pasasalamat. Tanging takot lamang sa kanyang mukha ang meron. Ang lahat ng ito ay nagmula sa mahabang buhok na senior na si Gu Se-hyun. Binalaan ni Se-hyun si Lee Min-soo, hoy mamamatay tao. Ang lugar na ito ay may sariling sistema ng hierarchy at mga patakaran. Late kang dumating, kaya dapat mong sundin ang mga patakarang ito, kung hindi mo gusto, lumaban ka para maging pinuno. Pero bago yun, kailangan mo munang talunin si Poppy para makuha ang karapatan na yon. Dahil mas mataas ang ranggo ni Poppy kaysa kay Min-soo. Kapag natalo si Min-soo, siya ang magiging bagong alagang aso sa kwartong ito. Ngunit sabi ni Min-soo, napaka-childish naman ang patakaran ninyo sa kwarto. Pagkatapos nagsalita ni Lee Min-soo, nakatitig pala si Poppy sa kanya na para bang isang gutom na lobo na nakahandang sakmalin ang biktima. Sasabihin pa sana ni Min-soo na tigilan na nila ang usapin tungkol sa patakaran, nang bigla siyang sinuntok ni Poppy sa mukha. Para kay Poppy, ito lang ang kanyang pagkakataon na iwanan ang kanyang ranggo bilang aso ng kwarto. Hindi niya maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Nang makita ang laban ni Poppy at Min-soo, nagsimulang sumigaw ang mga senior inmates, good job, Poppy. Ito na ang pagkakataon mong may taas ang iyong ranggo. Tinutuya din nila si Min-soo. Bakit hindi ka lumalaban? Gusto mo bang maging bagong alagang aso? Alam ni Min-soo na pag natalo siya sa laban na ito ay nangangahulugan ng kanyang pagbagsak sa pinakailalim. Ngunit paano siya re-resback kung si Poppy ay umiiyak at humingi ng patawad habang siya ay sinusuntok? Samantala, dumating si Kang Yu-sung sa Penguin Orphanage. Nakangiting sinabi ng direktor na mag-e-enlist ka na bukas. Na-empake mo na ba ang lahat na kailangan mo? Si Yu-sung, na may hawak na isang penguin na laruan na, ay sumagot sa direktor ng, opo, natapos ko na ang pag-empake. Isang kayamanan nito para sa akin at kay Min-soo ang saad ni Yu-sung habang hawak-hawak niya ang penguin stuffed toy. Sinabi ng direktor na ang dalawang magkapatid ang pinakapasaway sa bahay ampunan. Lalo na si Yu-sung na laging nakikipag-away sa ibang mga bata. Takot ang mga bata noon kaya hindi sila naglakas loob na lumapit sa ampunan. Sabi naman ni Yu-sung, mali po kayo ng pagkaintindi mommy director, totoo na madalas akong nakipag-away sa ibang mga bata noon. Sure, magaling akong makipag-away.
Pero alam mo ba kung sino ang mas nakakatakot? Si Lee Min-soo yun. Sa oras na magalit siya, hindi na siya mapipigilan ng kahit sino. Sa sandaling yun, ang white hair na si Poppy ay umiiyak at humihingi ng patawad kay Lee Min-soo ngunit hindi humihinto ang kanyang paa kakatadyak kay Lee Min-soo. Isang bagay lang ang nasa isip niya ngayon. Ayaw na niyang maging aso. Si Lee Min-soo, habang binubugbog ay nakadapa at tinatakpan niya ng kanyang mga braso ang kanyang ulo. Ang kalbong senior na dati ay natatakot kay Min-soo dahil sa murder ang case niya, ngayon ay nagpapakita na ng kanyang tunay na kulay. Ngumisi ng may pangungutya ang kalbong senior. Kaya ka inabandona ng mga magulang mo. Isa kang basura, talunan, bagong Poppy. Bago pa man natapos ni kalbong senior ang kanyang pang-iinsulto, nagpakawala si Lee Min-soo ng isang malakas na suntok sa panga ni kalbo. Sa sandaling yun parang na-trigger si Min-soo kaya sa isang iglap parang naging ibang tao siya. Sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, na-knockout ang kalbong senior. Walang nakaimik sa sobrang gulat lalo na si white hair Poppy, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Katulad ng sinabi ni Yu Sung, si Lee Min-soo ang mas nakakatakot na lunatic. May mga nakabaon na salita sa kailaliman ng kanyang puso ang napukaw. Sa kasalukuyan, mayroon siyang nag-iisang layunin, simula ngayon gagawin niyang aso ang mga inmates. Nang oras na yon, sinipa ng isa pang senior ang kanyang likod. 3 senior na ngayon ang nagsama-sama. Gagawin mo kaming aso, ang sabi ni senior. Nababaliw ka na ba? Anong magagawa mo? Ikaw lang mag-isa? Tigilan mo ang pag-aastang matapang. Ito ay silid ng level A. Ang lugar na ito ay puno ng mga taong iniisip na sila ay matapang. Naging maluwag kami sa iyo dahil isa kang inabando ng ulila. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita isang plunger ang itinulak ni Min-soo sa kanyang bibig. Manahimik ka, ang sigaw ni Lee Min-soo. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Lee Min-soo. Iniinsulto mo ba ang aking nanay? Hindi na napigilan ng dalawa pang senior ang kanilang sarili at agad silang sumugod, nagngangalit sa galit. Papatayin kita. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla silang napatigil. Hawak ang stick galing sa naputol na plunger na tila isang sandata, itinutok yun ni Lee Min-soo sa kanila habang nagliliyab ang kanyang mga mata. Papatayin niyo ako? Nasubukan niyo na bang pumatay ng tao? Samantala, sa isang golf course, casual na iniindayog ni Congressman Kang ang kanyang club at agad na pumalakpak ang kanyang mga nasasakupan at pinupuri siya. Sa tabi niya si Yu Sung na nakayuko. Sumulyap si Congressman Kang sa kanya at tinanong siya ng, paano mo nakuha ang idea na ito? Habang nakayuko sumagot si Kang Yu Sung ng, kahit pa masyadong napakaaga, nakapagdesisyon na akong magpa-enlist. Ang una kong layunin ay ang pagtugon sa problema ng mga menor de edad. Maganda rin yun para sa political career mo. Nanunuya si Congressman Kang sinabi niya pa, ang aking anak ay concern sa akin pero kinansela niya ang kanyang pagpasok sa medical school. Ipaliwanag mo Yu Sung, dahil ba dinala doon ang kapatid mo sa reformatory facility? Gusto mong pumunta sa lugar na yun sa sarili mong paraan. Kahit pa magpa-enlist ka ngayon, walang kasiguraduhan na doon ka ilalagay sa Juvenile Rehabilitation Center. Sabi naman ni Yu Sung, naiintindihan ko yan kaya kailangan ko ang tulong mo, kung may makakagawa man nito. Ikaw yun dad, bakit ako pa ang mag-aayos ng kalat na ginawa ng kapatid mo? Ang tanong ni Congressman Kang. So, hindi mo ako tutulungan, ang sabi ni Yu Sung, it's give and take Yu Sung, saad pa ni Congressman Kang. Akala ni Yu Sung wala na siyang pag-asa. Ngunit nagbago ang tono ng pananalita ni Congressman Kang. Sinabihan siya nito na kung gagalingan niya ang kanyang performance at matutulungan niya ang kanyang daddy sa labanan sa pagkapangulo then ikukonsidera niya ang hinihiling ni Yu Sung. Sa reformatory, si Lee Min-soo ay parang mabangis na hayop na nagwawala sa harap ng mga veterano. Kayong mga kumpol ng aso, handa na ba kayong madurage? Ngunit sa sumunod na sandali, biglang tumayo ang isa sa mga veterano na naibagsak niya kanina at inipit ang magkabilang braso niya mula sa likod. Sinamantala ito ng kalbong veterano at pinadapo ang isang suntok sa kanyang ulo. Sa isang iglap, nanigas ang buong katawan ni Lee Min-soo at bumagsak siya ng mahina. Nagkatinginan ang dalawang veterano, may bahid ng takot sa kanilang mga mata. Hindi ba siya patay? Hindi ako yun. Narinig niyo, habang pilit nilang iniaalis sa sarili ang pagsisisi, biglang bumangon si Lee Min-soo, iniuntog ang likod ng kanyang ulo sa panganang nakahawak sa kanya, tapos sinipa ng diretso ang singit ng kalbong veterano.
Sa isang iglap, muling nagbago ang sitwasyon. Sa sandaling yon, dahan-daang lumapit si Go Se-hyun. Ang mga trigger words mo ay nanay o iniwan. Sa sandaling marinig mo yan, nagwawala ka agad. Tama, nakakalungkot naman. Alam ba to ng nanay mo? Ang anak na itinakwil niya ay naging mamamatay tao. Bago pa siya matapos magsalita, itinutok ni Lee Min-soo ang matulis na dulo ng nabaling plunger sa kanya. Ngunit sinalo ito ni Go Se-hyun ng matatag gamit ang isang kamay. Humingi ka ng tawad, o bubunutin ko ang iyong mga mata. Ang pagbabanta ni Lee Min-soo. Habang nakatingin sa kanya mula sa itaas, sinabi ni Go Se-hyun, bakit ako hihingi ng tawad? Dahil iniwan ka ng nanay mo, o dahil pumatay ka ng tao? Tama na yan. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Binitiwan ni Go Se-hyun ang putol na stick at sumigaw ng hindi ako yun. Siya ang nagsimula. Pagkatapos ay tumalikod siya, yumuko, at hinawakan ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Bago pa maintindihan ni Lee Min-soo ang nangyayari, lumingon siya at nakita ang tatlong ganap na armadong gwardya na papasugod na sa loob ng silid. Ikaw na munting salot, bago ka pa lang dito pero naghahasik ka na agad ng gulo. Ang lahat ng ibang seniors ay nakatayo na sa tabi ng pader, nakapatong ang mga kamay sa ulo, nagpapanggap na mga inosenteng tagapanood. Ang sumunod ay isang walang awang pambubugbog. Paulit-ulit na hinahampas ni Min-soo ng baton, halos wala siyang pagkakataong makapag-react o makalaban. Habang pinapanood yon, kalmadong nagsalita si Go Se-hyun at dinagdagan pa ang kwento. Si Lee Min-soo ay naglabas ng armas at inatake ang lahat ng nasa silid, na nagdulot ng maraming sugatan. Isusulat ko ang buong detalye sa ulat. Casual na nagtanong ang isa sa mga gwardya, sigurado kayong wala kayong ginawa? Siya lang talaga ang may kasalanan dito? Sabay-sabay na sumagot ng oo ang lahat sa nakapanghihilakbot na pagkakaisa. Nag-atubili ng sandali ang lalaking may puting buhok bago bamulong ng mahinang oo. Parang isang patay na aso, kinaladkad palabas ng silid si Lee Min-soo ng mga gwardya. Ang naghihintay sa kanya ay 15 araw ng solitary confinement. Ang isolation cell ay tinatawag ding punishment room. Espesyal itong ginagamit upang ihiwalay ang mga pasaway. Ang mga araw na ginugol niya roon ay hindi ibinabawas sa kabuuang haba ng kanyang pagkakakulong, ibig sabihin ay nadagdagan pa ng 15 araw ang kanyang sentensya. Kinailangan niyang tiisin ang 24 na oras na pagmamanman na walang kahit anong blind spot. Sa buong maghapon, pinipilit siyang manatiling nakaluhod hanggang sa bumagsak siya sa sobrang pagod. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa, at tuwing kakain ay kailangan niyang yumuko at direktang kumain gamit lamang ang kanyang bibig. Tanging kapag gumagamit siya ng banyo siya pansamantalang kinakalis. Mas masahol pa rito, walang toilet paper. Ang tanging maaasahan niya ay ang malamig na tubig galing sa gripo. Tuwing alas 7 ng gabi, kahit nasa solitary confinement siya, kailangan pa rin niyang magsulat ng reflection essays gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, doble ang haba ng kanyang isinulat kumpara noon, ngunit halos puro pagsusuri at mga tala tungkol sa mga veterano sa kanilang silid ang laman nito. Sa tingin niya, lahat ng tao roon ay may problema. Ngunit ang may pinakamalaki at pinakamapanganib na problema ay si Go Se-hyun na mahaba ang buhok. Sa isang paraan o iba pa, balang araw kailangan niyang pabagsakin ang lalaking iyon. Hindi niya namamalayan na nakatulog siya sa sahig. Sa kanyang panaginip, isang bahay ang nilalamon ng naglalagablab na apoy. Siya at ang kanyang kapatid ay nakatayo sa harap ng liwanag ng apoy, habang mahahaba ang aninong bumabagsak sa likuran nila. Bigla siyang nagising, may mga luhang naiwan pa sa gilid ng kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang ibinangga ang kanyang ulo sa sahig habang nagmumura sa pagitan ng mariing pagkakakuyom ng kanyang mga ngipin. Marahil ang lugar na ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na bumabalik ang mga kakilakilabot na alaalang iyon. Natatakot siyang matulog dahil alam niyang sa oras na ipikit niya ang kanyang mga mata, babalik na naman siya sa parehong bangungot. Mabilis na lumipas ang 15 araw. Pagkalabas mula sa isolation cell, ibinalik si Lee Min-soo sa silid. Sa mismong sandaling tumayo siya sa pintuan, direkta niyang tinitigan ang mga veterano, matalim ang kanyang tingin na parang talam ng kutsilyo. At nang malapit na siyang muling sumabog sa galit, bigla namang ngumiti ang lahat ng nakatatanda ng sabay-sabay. Pasensya na, sumobra kami noon. Mula ngayon, hindi na kailangang kumilos si Papi bilang si Papi.
Magkasundo na tayo mula ngayon. Sa nakita niyang biglaang pagsisisi ng mga ito, nakaramdam si Lee Min-soo ng bahagyang pagkalito sa kanyang puso. Halos maniwala siyang taos-puso silang nakikipagbati. Ngunit nang malapit na niyang tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad, isang paang malakas na sumipa sa likod ng kanyang ulo. Si Go Se-hyun ang sumipa sa kanya. Habang nakatingin sa kanya mula sa itaas, mapanlibak itong ngumisi. Hinahanap mo ba ako? Munting baby ni mommy. Mabilis na lumapit ang dalawang veterano at pinigilan ang kanyang mga kamay at paa, saka isiniksik ang mabahong medyas sa kanyang bibig. Napakasanay ng bawat galaw nila na halatang napagpraktisan na nila ito noon pa. Binuhat nila siya at dahan-daang dinala papunta sa banyo. Habang naglalakad sa unahan, sinabi ni Go Se-hyun, "Alam kong namimiss mo ako, pero may isang taong mas sabik pang makita ka na naghihintay sa loob." Habang nagsasalita siya, dahan-daang hinubad ng kalbong veterano ang kanyang mga damit at unti-unting lumapit sa kinaroroonan ni Lee Min-soo sa banyo. Sa sandaling yun, iisa lamang ang nasa isip ni Lee Min-soo, tapos na ang lahat. Inihanda na niya ang sarili niya na masira ang kanyang reputasyon at tuluyang year-akan ang kanyang pagkatao. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang boses ang humiwa sa hangin na parang kutsilyo. Tama na. Napatigil ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Isang bagong dating na gwardya ang nakatayo sa pintuan, malamig na pinagmamasdan ang eksena. Sa pagtingin sa uniforme nito, nagsimangot si Go Se-hyun. "Bago ka rito, ano? Napag-usapan na namin ito sa nakatataas. Huwag ka nang makialam dito." Kalmadong sumagot ang lalaki. "Walang saysay dito ang pahintulot ni Newman. At kung paano kayo parurusahan, mamaya na pagpapasyahan yon." Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang kanyang kamay kay Lee Min-soo. Nang mag-angat ng tingin si Lee Min-soo at malinaw na makita ang mukha ng lalaki, tuluyan siyang natigilan. At dito magtatapos ang part 1 ng ating kwento. Paki-like and subscribe na rin ang aking channel. Maraming salamat.